Hi, I'm Moira Swing and I'm 22 years old. Na-diagnose ako ng mild depression last January 2016. Di ako naliligo. Tapos, basta ayoko lang maligo, hindi ko alam bakit. Tapos, lagi akong tulog. Basta ayoko mag-isip, so ang gagawin ko, matutulog na lang ako. Tapos, hindi ako sad eh. Hindi rin ako galit. Basta, wala akong na-feel. Basta para akong zombie lang na naglalakad sa school. Tapos hindi ako pumapasok, ang dami ko nabagsak nun. So, kasi lagi lang akong tulog. Kunwari may time, lumabas kami ng mga friends ko. Tapos wala lang, sa kalagitnaan, bigla lang akong, basta parang bumigat yung dibdib ko. Tapos gusto ko na umuwi. Tapos iniwan ko sila ng bigla lang, umuwi lang ako, hindi ako nagsabi, basta. Sa tulog lang ako. Tapos meron din time yung girlfriend ko kasi roommate ko rin. So, meron siyang lahat na pupuntahan. So, okay, as in, sige, ganyan. Basta na, ang saya ko noon. As in, okay ako noon. Tapos biglang pag-alis niya, basta parang biglang bumigat. Tapos umiiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Basta parang panic attack ako, ganyan. Gising ako, pupunta akong class. Tapos bigla lang siyang bibigat, tapos bigla lang akong iiyak. As in, ganun yung feeling. As in, para siyang nasa dark places. Yun din, never siya sumagi sa isip ko. Yung feeling ko lang na parang ina-absorb lang niya yung energy ko. As in, para lang akong patay na naglalakad. Patagal rin kasi yung months na ganun lang, para lang akong zombie. Tapos parang napansin na nung kabarkada ko tsaka nung roommate ko na bakit nga ganun, ba't lagi akong tulog. Tapos hindi ako masyado nakikipag-interact sa mga friends ko. Tsaka basta parang ang dull, ang boring kong kasama. So nung sinabi nila na mag-seek ng help, nung una naisip ko parang bakit ako mag-seek ng help? Ay, baliw ba ako? Ganun. So, nung medyo, yun nga, parang na-feel ko na hindi ko na kaya. So, pumunta ako sa OCCS sa Lasal, yung parang counseling office nila. Pagkapasok ko dun sa office, ang daming nakapila. Tapos tinanong ako parang kailangan daw magpa-appointment, ganyan. Sabi ko, walk-in lang po. Tapos may na test. Yung parang, basta about stress level, ganyan. So, sagot-sagot naman ako. As in, normal lang. Tapos bigla nag-iba yung face nila. So, parang, parang, ay sige po, upo na po kayo, may basta parang papapasukin na ako sa room. So, medyo kinabahan ako kasi bakit kumauunahan yung mga nakapila. So, tapos parang gusto ko nang umalis. Yan, yung ang pangalan niya, Miss Jonah. No, yung una kong problem, kaya ayaw ko rin mag-seek na help. Kasi yung mga months nga na para lang akong zombie, hindi na rin ako nag-open up sa mga best friends ko. So, parang naisip ko, paano ako mag-open up sa stranger? As in, naisip ko pa parang anong pampakialam niya, ay kung makikinig ba siya. At saka feeling ko hindi ko rin malalabas everything. So, tinanong niya lang ako parang, kung kamusta daw ako, ganyan. Wala, bigla ako umiyak, na kwento ko na. Tapos yan naman, nakwento ko lahat. As in, simulat-simula hanggang bata ako, nakwento ko na. Yung lahat ng hinanakit ko. Tapos after nun, ang sabi niya, babalik daw ako, ganyan. Tapos after lang, wala lang, ang gaan lang ng pakiramdam bigla. So, nagustuhan ko yung counseling dyan sa school. So, every week, ako bumabalik. As na-appreciate ko pa si Miss Chona kasi parang may time may session kami. Basta parang binigay niya sa akin yung number niya na parang pag hindi mo na kaya, text mo na lang ako anytime, ganyan. So, natuwa naman ako na may ganon palang person na kahit hindi ka niya kilala, okay lang yung magsalita ka na magsalita, iyak ka lang na iyak, tas hindi ko na-feel na hindi siya interested sa lahat ng sinasabi.
madami kasi naging problems na nagpatong-patong lang. Tapos parang hindi ko na ata siya biglang kinaya kasi nga masyado ko siyang sinasarili. Like yung sa family. Yung sa family na parang na walan kami ng money biglaan. Drastic nung changes. Tapos sa school, hindi ko na na-handle yung stress na masyado na siyang mabigat for me. Especially thesis kami nun, tas dalawa lang kami. So sa yun, hindi ko na siya madala ng maayos na hindi na ako like nag-ask ng help sa mga tao around me. Like sinarili ko na lang siya. Tapos hindi ko pala kaya. Nung una, kasi parang miski sa sarili ko, ayoko siyang like isipin na meron akong ganon, depressed ako. Kasi parang naisip ko hindi naman siya like normal dito sa Pinas eh. Pero nung na-realize ko like, nung meron kasing sign-in sa school like ng names na mga nagpapa-check up. So na-realize ko ang daming names. Tapos parang naisip ko na parang normal naman pala siya na parang hindi na, lahat naman ng tao dumadaan doon. Yung iba lang, I mean, mas kaya. Tapos, yun, sinabi ko sa friends ko agad. Ang tagal ko bago nasabi sa family kasi parang hindi nila masyadong naiintindihan yung ganun. So, natakot ako kasi baka isipin lang nila, iinarte, ganyan. Kaya rin natuwa ako kay Miss Jonah kasi pinatawag niya yung mom ko sa school para like i-discuss ko ano yung depression, kung ano yung pwedeng gawin para matulungan, ganyan. So, nakakatuwa naman kasi wala, I mean, sa mga ibang tao, kasi diba meron yung mga nagsasabi na iinarte lang yan, yung mga ganon. Tapos parang, wala lang yan, parang nakisali lang kayo sa ibang bansa. Wala ever na ganon sa akin. So, feeling ko kaya mas magaan siya, tsaka kaya mas natanggap ko agad siya na meron akong ganon. So, ang pinaka-feeling kong help na nabigay nila sa kanya, nag-iintay lang sila sa akin, hindi sila yung like, boy, ano na nangyari sa'yo, ganyan. Tapos yung thought na, parang natanggap nila na totoo yung lahat na nafe-feel ko, hindi ako nagsisik na attention lang, ganyan. Tapos, basta, ready sila saluhin ako kung kailan ko sila kailangan. I mean, never silang nawala. Tsaka yun din, pag kailangan ko ng kausap, nakikinig talaga sila. Meron kasi ibang friends na na parang pag nalaman ng depressed, yung gusto lang makichismis. I mean, lahat ng taong lumapit sa akin, genuine naman, and na-appreciate ko yun sobra. Naka-help talaga. And sobrang thankful ko na pinlit ako ng friends ko, like, pumunta dun sa counselor. Hindi na ako nag-ask ng help sa labas, especially nakausap ko na yung counselor. Kasi nilatagan niya na ako ng options ganito yung gawin mo. Maligo ka, kumain ka, pumasok ka, maghanap ka motivation, ganyan. Lumapit ka sa family mo. As in, super naisip ko, hindi ko na kailangan maging dependent sa ibang tao. Kasi if maging dependent ba ako, mas lalong, hindi ako magiging okay pa. So, nung mga panahong nagsisession kami, na-realize ko na nasa akin lang talaga. Kasi, if hindi ko rin matutulungan yung sarili ko, wala rin mangyayari. I mean, ganito lang, tuloy-tuloy lang. Habang tumatagal yung session, sinasabihan na kasi ako ng counselor na baka ipag-meds na ako. So, natakot ako. So, like, trinay ko talaga na wag akong umabot sa ganun. Hindi dahil, like, ayoko uminom ng gamot or di dahil baka baliw ako. Ayoko lang naawa na ako sa sarili ko. Ayoko naman ng umabot pa na ganun pa kababa. So, nag-search ako online na may nabasa kasi ako na parang pag healthy yung body mo, parang healthy mind, ganun. So, kumakain ako lagi, tapos gigising ako sa umaga, piniprep ko yung sarili ko na okay lang yan, kaya yan. Tapos nung sinabi sa akin ni Miss Jonah na parang i-try mong ibalik yung relationship mo with God. So yun, nung okay naman, hindi rin kasi ako umuwi sa bahay kasi nga parang andun yung problem eh. So, nung umuwi rin ako, nakita ko yung mga kapatid ko. Nung feeling ko kasi, nung nagka-depression ako, clinose ko yung, shinut off ko yung ako sa lahat ng tao. So, shinut off ko yung self ko kasi para like, makaiwas sa pain. So, nung shinut off ko yung self ko, na-shut off ko rin yung parang happiness na kaya ibigay sa akin ng mga
nakakamtan. Hindi naman nakamtan. Happiness and love ng mga tao. So, nung nakakausap ko na nga si Miss Chonan, tapos na-realize ko na parang, what if i-open ko, like, oo, may pain, pero gets mas greater yung love na papasok. So wala na, naging okay naman. Ayun, naging okay. Kasi until now, never pa naman ako, like, bumalik. Mas na-handle ko na yung stress ng mas maayos kasi stress lang talaga siya. I mean, bumigay lang. Tapos na mas na-appreciate ko yung tao around me na hindi ko kailangan sarilihin lahat. Ayun, tapos mas na-love ko rin yung self ko. Mostly kailangan niya rin kasi ng ano yun, kailangan niya ma-realize na siya lang din yung makaka-help eh. Tapos kailangan makaka-help sa sarili niya and kaya naman talaga. And na family na, I mean, never naman silang mawawala. Tapos yung friends, siguro sa ibang tao, hindi naman lahat makakaintindi. Pero like, meron talaga kahit isa na makakaintindi. And yung, ang cheesy, pero like, yung personal relationship with God, sobrang helpful niya talaga. Kasi parang if may someone na lumapit, na may depression, parang take it seriously. Kasi hindi naman, hindi madali for a person na sabihin sa'yo na meron siya. Kasi if parang towards me, miski sila hindi rin nila pinapaniwalaan. Kung anong, I mean, gets, parang, hindi rin sila masaya na meron silang ganun. So, parang wag na lang ng i-bash, wag nang i-bully, wag nang sabihin nag-iinarte. And yun, no, wag sila maging pushy if may problem. Like, intayin nilang lumapit, hindi yung pipilitin pa. Kasi hindi naman always ngang ready yung person na yun na lumapit. Tsaka samahan lang nila always or i-text lang nila. I mean, basta ma-feel lang ng tao na meron siya. I mean, dun siya makakatayo ulit eh. So, yun lang. I mean, alalayan lang nila.